Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Sinisimulan natin ngayon ang Simbang Gabi 2023. At sa ating pagsisimula ng ating Simbang Gabi, para bang tayo'y agad sinubukan ng Diyos. Sa marami sa atin, sinasabi natin, gusto ko makakumpleto ng Simbang Gabi. Gusto ko kahit papaano maging mas maayos ang aking pagsisikap na makapagsimba kaysa ng mga nakaraang taon. Pero ano yung pagsubok? Biglang umulan. No? Napakahirap magsimba kapag parabang may sagabal. Lalo na kapag ang pipiliin yung oras doon sa alas 4 ng madaling araw. Tapos biglang uulan sa madaling araw, mas masarap matulog. Pero para dito sa atin, sa ating pagsasagawa ng Simbang Gabi, marami kayong choices. Pwedeng magsimba ng anticipated Simbang Gabi at 7 p.m., pwedeng 9 p.m. katulad ngayon, at pwede rin namang 4 a.m. bukas ng madaling araw. Paano yan, Father, kapag di ako nakapagsimba ng anticipated 2 masses ng Simbang Gabi? Di may 4 a.m. pa. Kung hindi pa rin ako makasimba, Father, okay pa yung 6 a.m.? Oo, sige. Dahil late ka, pwede ka sa 6 a.m. Simbang Gabi Mass pa rin yon. Kaya 4 yung Simbang Gabi Masses natin. Hindi ka pa rin nakapagsimba ng 6 a.m., sorry na lang. Wala na akong magagawa, no? Siguro ang pwede mong gawin, pampalubag loob, balikan yung online Simbang Gabi Mass. At doon, kahit papaano, may pagpapatuloy ang pagninilay. Pero sa pagsisimula natin ngayon ng Simbang Gabi, magandang balikan yung narinig natin mula sa ating Ebanghelyo. Sinasabi dito ang kahalagahan ng pagpapatotoo tungkol sa ilaw. Ang tinutukoy na ilaw ay hindi yung mga ilaw na nakikita natin sa paligid, na kapag malapit na ang Pasko, nagkalat ang mga Christmas lights, halos patay sindi ang mga Christmas lantern, ang mga Christmas tree, halos punong-puno ng mga ilaw na patay sindi. Hindi lamang iyon ang binibigyang diin sa ating Ebanghelyo ngayon. Sinasabi dito, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Pero may higit na patotoo na dapat nating malaman. At iyon ay tungkol kay Jesus, ang siyang dumating para maging liwanag ng sanlibutan. Si Jesus na ilaw, si Jesus na siyang magiging tanglaw sa buhay ng tao, lalo na sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Kaya itong Simbang Gabi na ito ay magpapaalaala sa atin sa pamamagitan ng mga ilaw na yan sa ating paligid na may mas mahalagang ilaw na una nang dumating at nagsikap na tayo ay iligtas. At iyan ay walang iba kung hindi si Jesus. Sabi dito, may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. At iyon ay ang mga gawa na ipinagawa kay Jesus ng Ama. Sa gawa natin makikilala ang katotohanan ng liwanag na hatid ni Jesus. Kaya kung maghahanap tayo ng ebidensya tungkol sa katotohanan ng turo at aral ni Jesus, ang pruweba, ang ebidensya, nasa kanyang gawa. At ano ang ginawa ni Jesus?
inialay niya ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa gawang iyan, makikilala natin siya bilang ilaw. Kaya diba, kung babalikan natin yung maraming mga pagninilay doon kay Jesus na nakapako sa krus habang siya'y naghihingalo, habang siya'y malapit ng mamatay, ano yung na-realize ng mga tao doon sa kanyang paligid? Yung sundalo na sumibat sa kanyang tagiliran, ano yung kanyang na-realize? Ano yung kanyang sinabi? Tunay na itong Jesus na ito ang anak ng Diyos. Yung kasama niyang ipinako na magnanakaw, ano ang sabi kay Jesus? Jesus, alalahanin mo ako kapag nandun ka na sa iyong kaharian. Kinilala nitong kriminal na ito si Jesus. Para dito sa kriminal na ito, namuhay ako sa kadiliman ng kasalanan sa aking buong buhay. Pero sa pagkakataon na ito, na nakikita ko itong Jesus na ito, na kasama kong ipinako sa krus, ako'y naliwanagan. Nakilala ko itong Jesus na ito bilang tanglaw, bilang liwanag ng aking buhay. Kaya sinabi nitong kriminal na ito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At dahil doon, sa ipinahayag na yon ng kriminal, ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Katotohanan na itong Jesus na ito na dumating sa sanlibutan, ang liwanag na magbibigay tanglaw sa ating madilim na buhay. Kaya habang nakakakita tayo ng maraming mga ilaw ngayong panahon na ito ng Pasko, huwag lamang tayong basta't mabighani sa ganda ng ilaw. Ang itinuturo sa atin ng mga ilaw na yan ay si Jesus, ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Pero ang tanong, pagkatapos ng maraming pagdiriwang natin ng Pasko, masasabi mo ba sa iyong sarili, naliwanagan na ako ng liwanag na nagmumula kay Jesus? Ibig sabihin, dahil sa liwanag na nagmula kay Jesus, tinalikuran ko na yung aking masamang pamumuhay. Tinalikuran ko na yung madilim na sitwasyon na kinaroroonan ko sa buhay ko. Na dahil ako'y naliwanagan, sinisikap kong manatili sa liwanag na hatid ni Jesus. Kapag iyon yung sinasabi natin ngayon, hindi na natin kailangan pang antayin ng 8 more days to celebrate Christmas. Sapagkat kung malinaw na ako'y naliwanagan na, Pasko na. Kung malinaw para sa akin na ako ay hindi na namumuhay sa kadiliman ng kasalanan at tinalikuran ko na yung kasamaan na kinaroroonan ko, talagang Merry Christmas na sa'yo. Pero papaano kung hanggang ngayon patuloy pa rin tayong namumuhay sa kadiliman?
Papaano kung hanggang ngayon, mas pinipili pa rin natin ang magkasala at tumalikod sa Diyos? Sayang ang magagandang Christmas decorations. Sayang yung mga Christmas party. Sayang yung bonus. Kung gagamitin din pala sa kasamaan. Sayang ang bakasyon. Kung sa bakasyon pala ngayon, mas pipiliin ko ang gumawa ng masama. Kaninang hapon ako po ay nagmisa sa isang private school. Nagkaroon sila ng Thanksgiving Mass. At nagpapasalamat sila para sa buong taon. At marami silang ipinagpapasalamat sa Diyos. Kaya marapat lang na sila ay magkaroon ng tinatawag na Christmas break, Christmas vacation. Pero ang sabi ko sa kanila, ang ipinapaalaala ng ating simbahan sa pamamagitan ng ating mga pagbasa sa pagsasagawa natin ng ating mga Christmas vacation, huwag nating hayaan na sa pamamagitan nito magkasala tayo. Huwag nating hayaan na sa pamamagitan ng mga matatanggap natin ngayong Pasko na iba't ibang mga biyayang material, maging makasarili tayo. Huwag nating hayaan na sa pagdiriwang natin ng Pasko, makalimutan natin ang pinakamahalagang dahilan ng Pasko, si Jesus. Kaya mga kapatid, nagsisimula pa lang tayo ng simbang gabi. Maraming ipapaalaala sa atin ang ating pagdiriwang ng simbang gabi. Hindi pa huli para magdesisyon tayo na tumalikod at lumayo sa kasamaan at kasalanang kinaroroonan natin ngayon. Hindi pa huli para hingin sa Diyos na maliwanagan tayo sa kadiliman na ating kinaroroonan. Hindi pa huli ang lahat. May oras pa, may panahon pa, may pagkakataon pa upang tayo'y magdesisyon. Amen.